Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Tungkol ito sa subpoena ng impeachment court kay Attorney Zulueca Lopez na mag-appear sa impeachment trial ni BP Sara sa July 13, sa Lunes, tama ba? Kasi ginawa siyang hostile witness ng prosecution. So, anong purpose ng prosecution na ihaharap nila as hostile witness si Attorney Zulueca Lopez? Oh, ito ang opinion ni Mr. J. Sonsa. Sabi niya, presenting this lady as an adverse witness is like doing a Japanese suicide in front of some 100 million Filipinos. Sablay na nga ang unang expert witness na walang first-hand information sa pangyayari at napag-utusan lamang. Ito may nag-post ng ganito. What is next? Capping the first week, the court officially served a subpoena ad testificandum to OBP Chief of Staff Zulueca Lopez. She visited the Senate on Thursday to coordinate logistics and legally commanded to take the witness stand when hearing resume on Monday, July 13. She will either legally cement the grave threats charge, yan, or hand the defense a massive victory if the prosecution's evidence falls short. So dalawa lang mangyari. Mapapatunayan ng prosecution ang paratang nila na si BP Sara nga ay nag-hire ng assassin para igorgor yung tatlo. Kilala nyo na yung tatlo Or kung short naman sila, kung drama lang ang kanilang ay talagang it will give a massive victory sa defense ni BP Sara. Kagaya ng nangyari doon kay Kalilong. Ano bang may tulong noon sa kaso na ang napatunayan lang niya is yung existence ng video, yung authenticity ng video. Sabihin na lang natin forensic expert siya. 2 weeks na training ng isang supplier na company. So what kung nandun yung video? Alam naman na lahat, halos lahat ng Pilipino nakapanood na sa video na yun. So what? Nung tinanong ng cross-examination, meron bang affidavit si President Marcos tungkol sa grave threat? Wala. First Lady, nag-execute ba ng affidavit? Wala. Dating House Speaker Martin Romualdez? Wala. Yun pala. So, what's the use? Alam mo ba, do you have knowledge kung nag-file ng complaint ang Pangulo, ang First Lady, ang dating Speaker? I have no knowledge. So wala. And then, yung day 3, di ba? Nagtulungan si Senator Hontiveros dahil sa tanong niya. At saka yung attorney Ligutan ng private prosecutor, inamin nila na hindi nila kayang patunayan na may krimen na nagawa ni BP Sara. Doon pa lang talo na sila. Mahirap daw patunayan. Kaya sabi ng House Prosecutor o yung private prosecutor na we are appealing to you on moral ground, not so much on legal. Kasi alam nila on legalities, hindi nila mapapatunayan na nag-hire nga ng assassin si BP Sara dahil mayroong if
If mamamatay ako, ayun, mayroon ding papatay sa kanila. Namatay ba si VP Sara? Hindi naman. O so walang wala. Ganun lang kasimple yun. So ano ngayon ang relevance ng pag-appear? Anong ma-achieve ng prosecution na papatayuin nila dyan sa witness stand si Atty. Lopez? Ang alam ko dito is more on propaganda. They will use Atty. Zulueta to destroy the credibility of VP Sara. Yan lang, wala nang iba. Baka inakala nila na mapaiyak ulit nila si Atty. Zulueta Lopez, but this time around palagay ko palaban na ito. Kasi iba nung kasi yung Quadcom ba yun? Yeah, iba yun, hostile ground yun. Talagang ninervyusin ka. Ito, it's a court, patas ang labanan. Wala, palagay ko lalong matatalo, lalong lalaki ang problema ng prosecution sa gagawin nila ito. It's a gamble. Kasi kung kaya nilang takutin o mauyog, ma-shake si Atty. Lopez at bibigay, iiyak na naman, ayun, negative yun kay VP Sara. Kung palaban, kaya pala nung kahapon nung nagpunta siya sa is prepare for Typhoon Inday. Yung pala magte-testify siya. So the fact na nagsabi siyang Typhoon Inday, to me it's a sign na palaban. Yes, kasi kung palaban ang boss, I'm sure palaban din itong kanyang chief of staff. Hindi pwedeng magsama ang mahina at saka malakas. Parehas na palaban itong dalawang abogadang ito. So good luck po, Atty. Zulueta Lopez. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero. Ang sweldo natin sa channel nito is namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na niyang balay ni Ante nga pag-atupan karon sa tagaan na mo og yero. So mo na ni ang iyang ipatindog nga bagong balay. Og mo na ni ang yero nga among gihatag nga natabang sa kang Ante nga iyang makaatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gyud nato nga nakaatop na gyud si Ante ang bagong balay. Salamat sa Ginoo, natabangan ko sa sin. Gitabangan ra ko sa akong uyuan, kay wala man ko ibana. So gitabangan lang ka Ante sa pag-atop. Oo. So ang pagpatindog ani Ante sa imong balay, gitabangan ra gyapon ka. Oo, so Salamat sa akong sin, nga gitabangan ko sa akong uyuan, nga nakabalay gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin. oo, so wala kay balay di Ante. So wala ko'y balay. Oo, so nakigpuyo lang ka Ante sa ilaha sa imong uyuan. So karon nakabalay na gyud ka Oo, tungod sa tabang. tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo, kung wala pa ni tabang, wala pa gid ko, di pa ko makabalay. Oo, so pila ka buok imong anak Ante? Tulo akong anak. Tulo, so ikaw ra nabuhi.
So salamat kayo ante.